Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na isang napakagandang bagay na unahin po natin ang Panginoon sa ating pagmulat ng ating mga mata. Amen po. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay magdi-devotion sa Panginoon sa pangunguna po ng Door of Faith San Antonio ng Pastor Renan Gesmundo po. Under Door of Faith, Kabatang po. Sa pangunguna naman po ng Pastor Greg Motel under District 6, sa pangunguna po ng Pastora Cheryl Manansala. Sige po, panimulan po natin ang araw na ito sa pagsambit ng napakaraming pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang habag. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Idulog po natin ang ating mga sarili sa Kanya. Hallelujah! Dapat nga po kayong papurihan, Panginoon. Pagkat kayo ay tapat, ang pag-ibig niyo ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niyo ay laging sariwa. Salamat po, Panginoon. Wala kaming ibang nais papurihan, O Diyos, kundi kayo, Panginoon. Niloob niyo, Panginoon, na magkaroon kami pa ng isa pang buhay, Panginoon, sa araw na ito. Karapat-dapat na kayong papurihan, Panginoon. Wala kaming maaaring idahilan sa inyo, O Diyos, kundi napakaraming dahilan, Panginoon, upang kami magpasalamat sa inyo, manumbalik sa inyo, magbabad sa inyong presensya. Salamat po, Panginoon, dahil hindi nagbabago yung inyong kahabagan. Hallelujah. Ina-acknowledge namin, Panginoon, sa umagang ito yung inyong presensya. Bagamat po kami nasa iba't ibang lugar, Panginoon, alam namin na kayang-kaya niyong kumilos, O Diyos. Nasaan man ang bawat anak niyo, Panginoon, na nakikisabay, Panginoon, sa devotion ito. Dalangin po namin, Panginoon, yung paglilinis niyo sa umagang ito. Nang sa ganon, Panginoon, buong puso naming matanggap, O Diyos, yung pagpapala niyo, yung pagtuturo niyo, Panginoon, yung panibagong kagalakan, O Diyos, kalakasan na nagmumula sa inyo. Dinadalangin nga po namin, Panginoon, na
kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Maunawaan po namin, Panginoon, yung mensahe niyo sa amin ngayong umaga, yung revelasyon niyo, O Diyos, na nais niyong ipagawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong gawain ito mula simula hanggang sa matapos, Panginoon. Alam namin na bawat banal na gawain ginagawa namin para sa inyo ay tagumpay na, Panginoon. Pagkat ito po ay pagsamba namin sa inyo. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po namin itinataas ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Awitin po natin siya. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan pa, Panginoon, Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumagsama ng mga pagsubok, tumagsama ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya kami susunod, Panginoon. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan pa, Panginoon, minamahal kita. Hallelujah, sabihin po natin ito. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumagsama ng mga pagsubok, tumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya kami susunod. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ako'y susunod. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan pa, kaya ako'y susunod. Kaya ako'y
may aking iaalay. Buhay ko mo'y aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Karapat-dapat kayo, Panginoon, sa isang paglilingkod, Panginoon, na may katapatan. Hallelujah. Mula sa aming mga inawit, O Diyos. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maging tapat rin sa inyo, O Diyos. Maging totoo yung pagmamahal namin sa inyo, Panginoon. Nang sa ganon, O Diyos, magawa namin makapaglingkod sa inyo ng totoo, ng may katapatan. Paglilingkod na handang mag-aalay ng buhay sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na kumikilos kayo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Sa inyo po pinakamataas na kapurihan, pagsamba, pagwalhati. Amen. Amen. Salamat po sa presensya ng Panginoon. Karapat-dapat nga po siyang sambahin, paglingkuran, at makatanggap ng pagmamahal mula sa mga anak niya nang may katapatan rin pagkat ang Panginoon po ay palaging tapat sa ating buhay. Purihin po ang Diyos. Tayo naman po ay dadako naman sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng inyong lingkod, ng lingkod ng Panginoon, Pastor Reynan Gesmundo. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Tayo po ay patuloy sa pagbubulay ng salita ng Diyos sa umagang ito po. At kung kayo po ay may mga tangang mga Biblia, tayo po ay makibukas po sa aklat ng Roma sa kabanatang 12, talata po 1 hanggang 2. Minsan pa po, pagpapala po sa bawat isa. So sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, to present our body or your body a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. At doon naman po sa verse 2, ang sabi po doon ay, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that we may know the will of God, or that you may know the will of God. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Doon po sa verse 1, sa ibang salita po kung pag-aaralan po natin. So, ito po ay set apart. Kumbaga, itatalaga natin yung ating sarili. Ibubukod natin yung ating sarili para sa Panginoon. Or to dedicate, consecrate. Ibig sabihin, italagang banal ang ating mga sarili para po sa Panginoon. At sa verse 2 naman po, sumasagot po ito dun sa tanong ng verse 1. So, verse 2 is the answer to the question how to meet what verse 2 requires. So yun po pala yung dapat natin gawin upang tayo makapamuhay na banal. Sabi, do not conform to the pattern of this world. So ano po ba yung meron dito sa mundong ito na hindi natin dapat gayahin, hindi natin dapat ayunan? So lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. 1 John chapter 2, verse 16. Amen po? So, yung ikalawang bahagi po, sabi doon, be transformed by the renewing of your mind, that you may know the will of God. So in other words po, conform to the pattern of the word. So kanina, do not conform to the pattern of this world. So dito naman, conform to the pattern of the word. So pamagatan po natin itong ating pagbubulay ng kanyang mga salita na conform to the pattern of the word. First, makiayon tayo, umayon tayo sa hugis ng salita ng Diyos or sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi po kasing conform, ibig sabihin po nun ay umayon. Amen? So, hindi na po sa
takbo ng sanlibutan ito, kundi sa sinasabi ng salita ng Diyos. At sa tulong po ng banal na Espiritu, alam po natin na kapag tayo nangangaral ng salita ng Diyos at yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, meron po talagang malaking impact ito sa mga tao. At lalo na sa atin pong mga mananampalataya. In Romans chapter 10 verse 17, di po ba? Sabi po doon, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, di po ba? Kayo rin naman ang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ng ebanghelyo na nagdudulot ng kaligtasan, na sumampalataya kayo kay Kristo, ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo sa inyong mga puso bilang tanda ng pagkahirang sa inyo hanggang sa panahon ng katubusan. Hanggang verse 14 po. Sa 1 Peter 1:27, sabi, ipinanganak kayong muli, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, which is the living and the everlasting word of God. Walang katapusang salita ng Diyos. In Joshua chapter 1 verse 8, ito po yung isa sa paalala sa atin ng Panginoon. Sabi, huwag mawawalay sa iyong bibig. Sabi, huwag mawawalay sa iyong bibig ang salita ng kautusan. Bulayin mo to gabi at araw upang masunod mo. Yun pala yung resulta noon. Masusunod natin yung salita ng Diyos. At pagkatapos noon, mayroong pakatoksong yun, nang sa gayon ay giginhawa. Magtatagumpay ka at giginhawa ang iyong buhay. At ang isa pa pong talata ay Psalms 119 verse 11. Sabi po ni David, ang iyong salita ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So yung salita ng Diyos pala, it transform us. It rewrite us. So let me use the word rewrite. Rewrite us. Parang isang kontrata kapag ka nakita ng isang kumpanya na yung contract ay mahina. So, either i-alter nila yon, may babaguhin sila doon, i-improve nila, i-modify nila. At yung kahinaan na nakita nila doon, palalakasin nila sa pamamagitan ng pagre-rewrite, rewriting the contract. So, ganun din po yung buhay natin. Kailangan pala ma-rewrite ito ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, meron ng pattern na gagawin. Meron ng pattern na susundan. Amen po. So kung sa mga nakikinig, may malaking impact ang salita ng Diyos. So, sa atin po lalo na mga kapatid na nangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na sa atin na mga sumasampalataya. So, ang tanong po doon, is our whole being rewritten according to the Word of God? Ito po ba ay nare-write na ayon sa salita ng Diyos? Yes po. That moment that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Nung time po na yun, yung moment na yun, nire-write na ng Diyos yung ating buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Po ba, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. So yung mga lumang bagay nagsilipas na. Nire-write ng Panginoon yung ating whole being. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, sa pangtanong, is God rewriting our whole being in accordance to His words? As we share the gospel or as we share it to others. Tulungan po tayo ng Panginoon habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo ni Kristo, din yung buhay din naman po natin ay nare-rewrite with conformity to the Word of God. Amen? Kumbaga ayon. Parang kung meron kang espada, bumili ka ng espada at wala siyang suksukan. So yung suksukan na ipapagawa mo or yung tawag po sa amin dito sa Katagalugan, sa Quezon ay kaluban or kuluban. Yun yung pong pinaglalagyan nung tabak. Ngayon kung meron kang espada at alam natin na straight yung pagkakagawa noon. So yung kuluban noon, dapat ganun din yung hugis.
yung paglalagyan. Amen po ba? So, hindi pwede na balu-baluktot siya kung straight yung espada na binili mo or yung ginawa mo. So, the same thing with the Word of God. Ano ba yung hugis ng salita ng Diyos? So, as we share the gospel, dapat tayo yung umaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung salita ng Diyos ang paaayunin natin sa ating buhay. Amen? So, ulitin ko po yung tanong, is God rewriting our whole being in accordance to His words as we share the gospel? Or are we rewriting the Word of God through our lives? Diba, sa Revelation, maalala natin, sinabi doon, sino mang magbago, diba? Nung salita ng Diyos, sino mang magdagdag doon. Kumbaga, may modification, may rewriting na mangyayari. Kasi, diba, sa school, kapag sinabi ng teacher, baguhin mo yung essay mo, i-rewrite mo. Hindi ibig sabihin, uulitin mo lang. Ang ibig sabihin doon ng teacher, i-modify mo, mas pagandahin mo. So, minsan, parang ang nangyayari, nire-rewrite natin yung salita ng Diyos. Hindi natin literally isinusulat para i-rewrite, kundi yung buhay mismo natin na binabasa ng mga tao na nakikita ng Panginoon mula dyan sa kalangitan, na nadarama ng banal na spirito na nakatahan sa atin, na nire-rewrite natin ang salita ng Diyos kapag yung ating ipinapangaral ay hindi naman po natin ipinamumuhay. Pero napakabuti po ng Panginoon sapagkat naniniwala po ako na bawat isa sa atin, we are conforming to the Word of God and not to the Word. Not to the world. Amen po. Mga kapatid kay Kristo, let Jesus or let the Holy Spirit rewrite our lives with conformity to the God's Word. With conformity to the Word of God. So, hayaan natin ang banal na spirito ay kumilos sa atin. Huwag tayong sumalungat. Diba? Magpatianod tayo sa daloy ng banal na spirito. Magpatianod tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, for us, Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, for us to be holy, ano po yung dapat natin gawin? Verse 2. We must conform to the Word, sa salita ng Diyos, and not to the world. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tulungan tayo ng ating Diyos na lagi tayong makiayon sa sinasabi ng Kanyang mga salita. Lagi tayong makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Yan, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at minsan pa isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay sandali na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po o Diyos na kayo ay mabuti. Tunay nga po o Diyos na kayo ay tapat Panginoon sa inyong mga pangako. Kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo'y banal Panginoon. Hallelujah. And Lord God, hayaan nyo nga po, O Diyos, na ang kabanalan na yun, Panginoon. Yung Lord God, yung manalaytay, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, sapagkat kung kami hiwalay sa inyo, O Diyos, ay tunay nga po, Lord God, na walang kabanalan na magaganap sa aming buhay, Panginoon. We are not able, Lord God, to conform. Di namin kaya na umayon sa hugis ng inyong mga salita, sa sinasabi ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Our natural being, Panginoon, ay laging umaakma sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat yun yung aming nakikita, sapagkat kami narito sa mundong ito, Diyos. Kaya, Lord God, tinuturuan nyo kami, Panginoon. Pinapayuhan kami ng inyong mga salita. That we must fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Lord God, tulungan nyo nga po kami
Lahat kami, Lord God, na tinubos ninyo, na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Lord God, help us na makiayon, Panginoon, hindi sa mundong ito, hindi sa takbo ng mundong ito, kundi makiayon kami, Panginoon, sa sinasabi ng inyong mga salita, O Diyos. Lord God, rewrite our whole being, Panginoon, according to the pattern of your words, O God. Pagpalaan niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa, ang lahat, Lord God, ng nakikinig at nakikibahagi, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbubulay ng inyong mga salita, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, O Diyos. Saan man sila naroon, Panginoon, tunay nga po, Lord God, ng inyong mga kamay, Panginoon, ay kaya silang abutin, O Diyos. Ano man yung pangangailangan ng bawat isa, ito man ay sa buhay nila na to, sa buhay sa paglilingkod, Panginoon. Lord God, alam niyo po, Panginoon, ang pangangailangan namin. Kayo nga po ang Diyos na magbibigay nito. Kayo nga po ang Diyos na magsusustain ng lahat ng aming pangangailangan, O Lord God. Diyos na banal, maraming salamat po. Lalong higit, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang siyang laging maglagay sa puso namin, Panginoon, ng pag-ibig ni Kristo, ng biyaya ni Kristo. At hayaan niyo nga po, Panginoon, na ito, Lord God, ay dumaloy din, Panginoon, sa ibang tao. Na kami, Lord God, ay maging fountain of your grace, Panginoon. Maging channel of your blessings, Panginoon. Diyos na banal, maraming salamat po. Sa inyo nga po, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Diyos. Tunay nga po na ang pagpapala po sa bawat isa.